Isa po munang magandang hapon sa bawat isa. It's also my first time again. Wow. Pero dito sa panghapon. Okay, bago po tayo mag-umpisa, ganito po muna tayo. Ganyan. Yan. Tapos i-heighten nyo muna yung mga katabi ninyo po. Heighten. Yan. Ano po ibig sabihin yan? 10 araw na lang, Pasko na. Praise God! Grabe, ang bilis ng araw, di po ba? Welcome po pala sa ating mga viewers, no, sa online. I hope po na makasama po namin kayo sa mga susunod na services, no? Huwag po tayong manahimik lang sa ating mga bahay at nakaupo, no? Inaanyayaan po namin kayong dumalo sa ating mga services dito po mismo sa ating simbahan. Praise God. So ayan, 10 araw na lang, Pasko na talaga. Ramdam na po ba ng bawat isa ang diwa at ang experience ng Kapaskuhan? Amen. So moving into a new season pa rin tayo, no? But this time around, no, let's make it a Christmas time. Dahil ito naman po yung season natin ngayon, no? Ang season ng Kapaskuhan o a Christmas season, no? Kapag ka Christmas season, ano po ba yung naaalala natin dyan? No, madalas gathering, sama-sama, kasiyahan, pagbibigayan, pagde-date. Natawa si Jem. No, basahin po muna natin tong verse natin for today. No, Isaiah 9 verse 6. Siguro sa Tagalog na lang, anak. Para mas ramdam natin. Hallelujah. Salamat sa Lord, no? Tagalog. Tagalogin mo, kapatid. Sige po, sabay-sabay tayo magbasa. Isaiah 9 verse 6. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. So ang title po ng pag-uusapan natin ngayong hapon, sabi ko sa inyo, pang umaga ako eh. Ngayong hapon po ay it's a Christmas season. Excited siya, no? Christmas season. So again, ang Kapaskuhan, palagi po nating naaalala, no, na laging masaya, laging puno ng pagmamahalan. Tama? Tama po ba? Sino dito masaya? Parang hindi. Sino po dito yung mga in love sa Kapaskuhan? No? Ang sarap pagka meron kang minamahal pagka Kapaskuhan, di ba? Hindi malamig ang Pasko. No? Hindi mainit ang Kapaskuhan. No, often, na-associate pa natin yung Kapaskuhan sa pagbibigayan, no? Yung decoration sa bawat mga bahay. Sino dito may Christmas tree na? Wala ha? Di na ba uso yung Christmas tree ngayon? No, hindi na kasya sa bahay. Okay? No, Christmas tree, nagsasabit ng mga kung ano-ano, din nilalagay yung regalo sa ilalim. Tama? It's a family gathering. No, it's a time for family gathering dahil yung mga bata, walang pasok. No, ang pinakagusto ng mga kabataan tuwing Pasko dahil walang pasok. Tama? Pero always lagi nating alam, no, alam naman po natin to, that Jesus Christ is the reason for the season. Tama? Alam natin, ang ating Panginoong Jesus, no? Siya'y pinanganak, no? At siya ang tunay na diwa ng Pasko. Tama? Pero paano ba natin to talagang maisasakatuparan sa bilang buhay Kristiyano, no? Kasi pag nasa mundo po, no? Parang ang Pasko isang araw lang or sabihin natin Christmas vacation or Christmas break. Di po ba? Pero after that, parang paglipas na naman ng taon, no, parang tapos na ang Pasko sa kanila. Tama po? Pero pag ikaw daw, ang isang Kristiyano, parang Pasko araw-araw. Tama? Tama po ba yon? Bakit? Kasi si Kristo ay kasama po natin sa araw-araw ng buhay po natin. Tama? O sige po, bago tayo magdire-diretso, no? Nagpa-flow na ako. Mag-pray po muna tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo nga, Panginoon.
Tunay nga, sa aming mga inawit, Lord, napakabuti mo. Mula noon hanggang ngayon, O God, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang tunay at tapat na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, na siyang kumikilos, gumagawa sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, muli, Panginoon, kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi, Lord, ng kapatawaran at kalinisan, Lord, ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Patuloy, Lord, na hugasan niyo po kami at sa oras na to, Lord, sa aming pakikinig sa iyong mga salita, patuloy, Lord, na turuan mo pong muli kami ng iyong mga salita at patuloy, Lord, buksan mo ang aming puso't isipan. Patuloy, Lord, kumilos ka sa dakong ito, Panginoon, Lord God, sapagkat sabi mo, kung merong isa o dalawa, Lord, na nagkatipon sa iyong pangalan, ay naririto ka, Panginoon, Lord God, sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord. We invite your presence. Patuloy, Lord, turuan niyo po kami. Patuloy, Lord, na gabayan kami, Panginoon, Lord God, sa araw-araw ng buhay namin. At tunay, Panginoon, hindi lang tuwing Pasko kami masaya, hindi lang tuwing Pasko kami maligaya, merong kapayapaan, kundi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, alam po namin ay laging Pasko ang aming mararanasan sapagkat kasama ka po namin na naririto sa aming buhay. Salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, ang lahat ng kapurihan ay tinataas namin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Sigawan mo yung katabi mo, Amen. Ayan, walang matutulog, ha? Okay, no? So, hindi lamang daw po tuwing Pasko natin dapat nararanasan ang araw ng Pasko. Amen? It is a season, no? Alam po natin, ang ating Panginoong Hesus na nahan sa ating puso, no? At kasama natin siya magpasawalang hanggan, ang Pasko ay dapat araw-araw. Amen? So, hindi lang basta sasabihin natin, Jesus is the reason for the season. Ano po ba talaga yung pag sinabi natin, Jesus is the reason for this season, ano ba talaga yung sa tingin natin, pwede nating parang maalala, no? Not just this Christmas, but every day of our lives. Amen? So, ito ang tanong, bakit daw po mahal natin ang Pasko? Why do we love Christmas? No? Nagbigay ako ng some examples dyan. No, it's because one is a season of giving. Tama? Sino po dito yung gustong tumatanggap sila? Sa mga kabataan, favorite yan. Tuwing Pasko, aguinaldo. No? Ano bang gustong kulay? Yellow, orange. Orange lang dapat, no? Yung orange kasi ngayon matigas na eh. Barya na ngayon. Di ba? Bilog na yung orange yan. Dati papel pa eh. Okay, no? Blue, yellow, o ube? No? Yan yung mga paborito ng mga kabataan. It's a season of giving. Tama? Parang ang lahat ng mga tao ay galante. Tama? Lahat, kahit sa, hindi lang po sa pera, no? Kundi, minsan sa kalsada, ang babait, di po ba? Nagbibigayan sa kalsada, parang walang mainit yung ulo. Di po ba? Kasi parang, it's the season of Christmas. Tama po? No? Parang lahat, ang babait, lahat laging nakangiti. No? Parang araw, dati naalala ko pag tinglaban ni Pacquiao, walang traffic, di po ba? Kasi parang lahat masaya dahil panalo si Pacquiao, parang gano'n, no? Pero Christmas is so much more than that. Tama po, mga kapatid? No? Number 2 reason why we love Christmas is because it's a season of get-together. Tama? Yung mga happenings natin all around the season. No? Sino na dito yung nakapag-get-together? Kanina lang, no? Yung mga long-lost friends natin, nakakasama natin. No? Praise be to God. Nandito yung family nila Pau. No? Welcome ulit kay Brother Eli. No? At kay Sister Joy. Praise God. No? Tagal natin silang di nakasama. But it's a season of get-together talaga. Di po ba? No? Parang pagpasko lang ba yan? Praise. Wag naman sana. Di po ba? Amen. No? It's a season of get-together. Si Brother Joseph, kahapon lang, nagpunta yan ng Pampanga, no? For a reunion. Tama? Praise God dahil, yun yan, patotoo ni Brother Joseph kanina, no, na ginamit siya ng ating Panginoon dun sa kanilang reunion. At I believe, no, merong mga kamag-anak si Brother Joseph na nadagdag na naman sa pamilya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah.
So, ang saya, di po ba? Dahil Pasko, no, parang get together, sabi nga ni Ate Kat, let's take this opportunity as well. No? Para gusto nyo ba mapuno yung mga silya dyan na bakante sa mga katabi natin? No, let's take this opportunity, no, to invite at to share, to evangelize, no, yung ating mga mahal sa buhay. Amen po? So, intro pa lang tayo, ang haba na, no? Next. It's a season of love. Tama? Love is all around the Christmas season. No? Tama ba yon? Parang sinasabi natin, ang sarap dahil yung pag-ibig lagi nating nararanasan tuwing Kapaskuhan. No? Eh, paano pag hindi na Pasko? No? Parang yun na nga, yung sinasabi ko kanina, parang pag Pasko, parang ang babait ng mga tao, nagbibigayan, nagmamahalan, nagyayakapan. Di po ba? Pero pag di na Pasko, wala na. Nagiging kabaliktaran na. Kaya ang sarap, no, sabi ko nga, kung eto yung season sa mga Kristiyano, dapat lagi, araw-araw ng buhay natin, ganito yung nararanasan natin. Amen? So, it's a season of love. Ginawa ko po yung acronym para matandaan natin ngayong hapon yung mensahe ng Panginoon. Ready na po ba kayo, mga kapatid? Sabihin nyo, ready na ako. Ready na ako. Yan, no? Isang trivia pala, no? Sabi nung ano ba yun? yung isang pastor po, no? Bakit daw sobrang mahal ng mga bata yung Pasko? Hindi dahil si Santa Claus ay namimigay ng mga regalo. Okay? At totoo, hindi naman totoo si Santa Claus, di po ba? No, isang main reason bakit gusto raw po o mahal ng mga bata yung Kapaskuhan, dahil walang ginagawa. No? Walang pasok at laging naka-standby lang sila sa bahay. Totoo ba yun, mga youth? No? So, next week ata, wala nang pasok. So, magpipiesta na naman itong mga kabataan natin. No? But hopefully, sabi nga natin, gamitin natin yung opportunity, etong time na to, mga kabataan, lalo na. No? We have this new season. Okay? Idala natin sila sa Panginoon. Amen? O, start na tayo. Ready na ba talaga kayo? Naalala ko kasi, it's a Christmas season. Sabi mo muna sa katabi mo, it's a Christmas season. Okay, Christmas season. So, letter L, umpisa tayo. Yan, acronym. Christmas. Christ must be our Lord. Number one, Lord. No, letter L. Bakit daw ba? Kasi nung panahon ng Kapaskuhan, no, nung kwento, ano ba yung kwento ng Kapaskuhan, no? Meron 3 haring magon dumalaw sa ating Panginoon. Pero bago yun, meron muna mga shepherds na dumalaw, di ba? And when they saw, no, yung ating Panginoon, si Jesus, they kneel, no? Past tense ng kneel. No? Lumuhod sila, sa Tagalog na lang, no? Lumuhod sila at nagpuri sa ating Panginoon. And then afterwards, yung 3 wise man, no? 3 haring mago, nakita nila yung bituin, no? Nung nakita na nila yung sanggol, okay? Nagbigay sila, yumukod din, nagbigay sila ng mga regalo. Tama po ba yon? No? Ano yung pinapakita po doon? No? Na ang ating Panginoong Jesus, siya ang Panginoon. Sabi po ng Luke 2, verse 11 to 12, no? For unto us, unto you, is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ulitin ko po yung verse, no? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Amen? So ang ating Panginoong Jesus, no? Alam po natin, siya ang Diyos natin, no? Bumaba mula sa langit. Hindi lamang po natin siya tagapagligtas. Amen? Many of the Christians now, no, ay tinatanggap lang ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. At ang nakakalungkot po, no, hindi natin siya ginagawang Diyos ng buhay natin. Pag sinabi po nating Lord, siya yung pinakapuno
ng ating buhay. Siya po yung master, the one who calls the shot. Ang sabi nga doon, no? Kaya yun nga, yung sinabi ko sa inyo, yung mga pastol, no, ay talagang, nung nakita nila yung baby in a manger, no, they kneel, no, at talagang nagpuri sila sa ating Panginoon. Amen? So, yung 3 haring mago, nagbigay ng regalo, di po ba? No, ng gold, frankincense, and myrrh. No, pero sa ating panahon, mga kapatid, no, wala nang ibang mas gugustuhin pang regalo ang ating Panginoon, no? Kundi sabi nga, i-offer natin yung sarili natin, no? Offer our lives as a living sacrifice, no? Holy and acceptable to the Lord. Tama po? So, etong Christmas season, no? Ano nangyari na? Hindi ka na nakasunod. No? Ay talagang ibigay po natin sa Panginoon. Tama? At gawin natin siyang puno at pangunahin ng ating buhay because Christ must be the Lord of our lives. Tama? Hindi lang siya tagapagligtas lang, no? Hindi lang siya tuwing kailangan lang natin. Tama? Kundi araw-araw ng buhay natin, no, dapat sinasabi natin sa Panginoon, Lord, ano po ba yung gusto mong gawin sa buhay ko ngayon? Tama? Naalala ko na naman yung prayer ng ating Panginoon, di ba? Let your will be done in us. Tama po, no? Yung hindi yung not our will, no? Madalas kasi sa buhay ng isang tao po, no, madalas ang nasusunod ay yung mga sarili po natin. Amen? Pero kung tatanungin natin si Lord, no, ano po ba yung pinagagawa mo sa akin, Panginoon? No, then maybe iba yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tama? And I believe this afternoon meron niyang pinagagawa sa atin ang Lord, no? Pero baka hindi pa po natin sinusunod. No? Now is a Christmas season, no? Christmas season, no? Gawin po natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, sige, wag na natin yantayin siya. No? Ano nangyari? Nag-crash na talaga? No? Christ must be the only one. Letter O. Okay? L-O-B-E. So yan, gagawin natin acronym. O. So it stands for only one. Only one. Nag-iisa lang po ang ating Panginoon. Tama? Sa John 1 verse 14, buta sinulat ko yung mga verse, no? The Word became flesh and made His dwelling among us. Ang Panginoong Jesus, alam natin, siya yung salita. Di po ba? At ang salita'y naging Diyos at nanahan siyang kasama natin. Yun yung sinasabi po dito. Tama? We have seen His glory, the glory of the one and only Son, full of grace and truth, who came from the Father. Amen? Nag-iisa lamang po ang ating Panginoon. Di po pwedeng maging dalawa yan. Okay? When I say iisa lang ang Panginoon, no, merong pwesto sa buhay natin ang Panginoon na dapat siya lang yung nag-iisa. Tama? Gaya ng isang hari na nakaupo sa trono, meron lamang pong iisang hari rin dapat sa buhay at sa puso po natin. Amen? Yun ang ating Panginoong Jesus. Tama? Sabi po ng 1 John 5:21, Dear little children, sa mga mumuntikong mga anak, mga bata, keep yourselves away from idols. Alisin ninyo yung mga sarili ninyo sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Hindi pag sinabi kasing Diyos-Diyosan, akala natin yun lang yung mga figurin, yung mga santo. Di po ba? Yun yung literal na kahulugan, no? Pero yung mas malalim pa pong kahulugan, no? Ang ibig sabihin po kasi ng Diyos-Diyosan ay pinapalitan natin yung pwesto ng Panginoon, no, ng kung ano-anong bagay sa ating buhay. Amen? So maaring boyfriend or girlfriend yan, mga kabataan, maaring yung mga studies natin yan, mga homeworks. Wow, sana nga homeworks talaga, no?
No, yung kabisihan natin sa kung saan-saan, yung trabaho, no, maaring napakaraming pwede pong maging idols. Even yung mga loved ones po natin, pwede natin maging idols yan. Tama? Kapag sila, pinapalit na natin yung pwesto nila sa Panginoon, ay nagiging mga Diyos-Diyosan po natin sa buhay natin yan. Tama? Kaya sinasabi natin, this Christmas season, no, let Jesus Christ be the one and only in our lives. Mga kapatid, tama po ba yun? Sabi kasi sa Mark 12, verse 29 to 30, no, basahin ko lang po ha. May dala po ba kayong Bible? Wala ha? Holy gadget? Sige po, buksan natin yung mga holy gadget natin. Mag-manual muna tayo. Mark 12. Verse 29 to 30. Sabi po dito, Jesus answered, the most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Grabe, di po ba? No? Sinasabi ng ating Panginoon, pakinggan ninyo sapagkat ang Diyos ay iisa. Amen? Kaya nararapat, sabi dyan, na mahalin ninyo ang Panginoon. No? Love the Lord your God with all your heart, buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Amen? No, hindi lang, parte lang ng buhay natin ang Panginoon. No, hindi lang merong oras lang ang Panginoon sa buhay natin. Sabi dyan, all. With all. No? Kundi sa lahat, yung puso natin, no, sa lahat ng lakas natin, ay talagang papurihan natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat siya'y iisa lamang. Amen? Siya'y nag-iisa. Kaya dapat nag-iisa lang din siya sa puso natin. No, wag po natin siyang papalitan sa puso't buhay natin. Amen? Naalala ko na naman to, mga youth. Naalala niyo pa ba to? Okay? No, eto, tinuro ko po sa youth, no, yung tamang pagpa-priority. No, etong raw pong yung thumb natin, it represents God. Tama? Sino ba doktor dito? Wala no? Si Sasha, kasi dentist, no? Pero sabi, yung thumb daw po is the most important finger of the hand. Tama ba yon? Kasi kung wala kang thumb, no, ay hindi ka walang force yung kamay natin. Tama ba yon? No, so parang thumb, God is the most important in our lives. Tama po? Then second is youth. Ano? Nalimutan na? Family. Pamilya natin, no? So maging kaaway mo na lahat, wag lang pamilya mo. No? Sila'y importante. Next, number 3. Ministry. Sa mga may ministry po dito, no? Ito po 'yon. Pangatlo lang. No? Sa iba kasi pinagpapalit no? It depends po kung ano yung leading sa inyo ng Panginoon. Pero sa akin, family is more important. Wow. Because family is ministry. Amen. Hi. No? Family is love, di ba? Oh, praise God. No? Pangapat, no? Others or our work. Amen. Oh, studies, depende sa panahon ninyo Kung bata pa kayo, nag-aaral, then pangapat. Then last is ourselves. Tama? Okay, pero madalas, sabi ko nga sa kanila, nagiging ganito. Di po ba? No, napapalitan, no? Sarili mo muna, then yung mga ginagawa mo, di ba, Ate Jaira? Praise God, no? Pero dapat, we have the right priority. Tama? Kasi ang Panginoon natin,
No, sabi nga niya, galit na galit siya sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba yon? Ayaw niya ng Diyos-Diyosan talaga. Sobrang galit siya dun. Tama? Kaya yung mga Israelites, no? Nung pinapalabas sila sa Ehipto, no? At nung nilabas sila sa Ehipto ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong gagawa. Alam niyo po ba yon? Yung 10 utos? Diba? Yung 10 utos, yun din yung binasa natin kanina. Diba? Yan yun. No, yan yung umpisa. Yung pangalawa doon, huwag kayong gagawa ng anyo ng tao, anyo ng hayop, na kahit anong Diyos-Diyosan na yuyukuran ninyo at sasambahin. Tama? Kita nyo, ganun siya kagalit sa Diyos-Diyosan. Kaya tayo rin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, no, it's the season na uunahin natin palagi ang ating Panginoon. Tama? Hindi lang siya yung echepwera lang dyan na pagkailangan lang natin ay tatawagan natin siya. Hindi. Tama? Dapat it's a season na always ang Panginoong Diyos ay nag-iisa lamang sa pwesto niya. Yun ay ang pagiging hari niya sa puso't buhay natin. Amen po ba? Ha? Palakpakan muna natin si Lord. No, bago tayo magtuloy-tuloy. Hallelujah. Mabilis lang to. Next na tayo, letter V. Christ must be our vengeance and victory. 2 V yan, ha? Parang si Kuya Joseph Victoria yan. Amen? Christ must be our vengeance and victory. Okay, 1 Corinthians 15:57, sabi po dito, ngunit salamat sa Diyos. Sabihin nga natin, salamat Lord. Yan, dahil binigyan niya tayo ng tagumpay. Sabi mo, tagumpay. Sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Panginoong Jesus, meron kang tagumpay, kapatid. Tama? Sinasabi dyan, no, ni Pablo. Romans 8:37, sabi dito, in all these things, pero kahit ganito, ang kalagayan natin, ano ba yung kalagayan ninyo ngayon? No, malungkot, masaya, excited, iba-iba. Iba-iba yung nararanasan natin, di po ba? Pero sabi ni Pablo pa rin, no, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. Amen? No, madalas kasi po, mga kapatid, no, ito, lalo na kung merong mga kaaway, no, merong nakagawa sa atin ng masama. No, ang question ko po, alam ba, meron kayong nakagalit. No? Do you take the opportunity to revenge? No, madalas nilalagay ba natin yung ano ba tawag doon? Yung hustisya sa kamay natin. Di po ba? No, tatanungin ko kayo, pero sabi nga, bilang isang Kristiyano po, no, dapat we take it na ibigay natin sa kamay ng ating Panginoon. Dahil sabi nga niya, the vengeance is mine. No? Nasa sa Kanya ang hustisya. Di po ba? Halimbawa, ako, nung mga unang parte ng Kristiyano, nung pagiging Kristiyano ko, nung hindi pa ako masyado malalim, gusto ko gumanti. Di po ba? Pagka merong nakagawa sa atin ng mali, no? Gusto ko yan, gantihan. Lalo, minsan sa basketball, no? Halimbawa, basketball lang, laro-laro lang, pero minsan bibigyan ka eh. Di ba? Siniko ko eh, bibigyan ko nga ng tuhod to. Di po ba? Yun ang gusto natin eh, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, no, bilang mga Kristiyano, hindi naman magparaya, di po ba? Hindi naman yung laging parang inaapi ka. No? Merong oras kasi na hindi ikaw yung kailangan lumaban. Yun yung sinasabi ko dito, mga kapatid. Tama? Sapagkat kung nasa sayo ang Panginoon, yun yung sinasabi natin, ang katagumpayan ay nasa sa atin. Amen? At madalas, no, kung tayo nagawa ng masama, tama, dapat anong kailangan gawin? No, yan. Pag Pasko, lagi rin na, it's a time for forgiveness. Tama po ba yon? No? It's a time for love, it's a time for forgiveness. Kung merong makagawa sa atin ng masama, patawarin po natin. Bakit? There is a reward sa mga taong nagpapatawad. No, at nagpaparaya, no, sa hustisya ng Panginoon. Amen. Basahin ko lang to.
Sabi po dito, no, how do you respond when someone hurt your feelings? Paano raw po ba tayo nagre-responde, no, kapag merong nakagawa sa atin ng masakit? No? Do you let them rob you of your joy? Hinahayaan niyo po ba sila na nakawin yung kaligayahan at kapayapaan ninyo? Madalas yan yung nangyayari. Di po ba? Pagka meron nakagawa sa atin, aligaga ka na, no? At ang masaklap pa, no, pag hindi ka raw po nagpapatawad, meron kang parang bag na binubuhat sa likod mo. Nadala-dala mo araw-araw, no? At ang masaklap, yung kinasasamaan mo ng loob, hindi siya yung nagbubuhat ng bag na yon. Ikaw. No? Kaya sino ang talo kapag hindi tayo nagpatawad, mga kapatid? Tayo. Tama po yun. Tayo yung talagang nabibigatan. Tayo yung talagang nahihirapan. Di ba? Parang ang hirap-hirap. Kasi hindi tayo nagpapatawad. No? Pero this Christmas, no? Pwede po ba magpatawad tayo, mga kapatid? Amen? Sapagkat sabi nga dito, no, ng Panginoon pa rin sa Luke 6:35, love our enemies. O, sino dito may mga kagalit? Kaya nyo bang ibigin yung mga kaaway ninyo? No, bibigyan mo sila ng tinapay. Pag binato ka rin ng bato, babatuhin mo ba ng tinapay? No, may palamang, bato. Ano ba palaman yan? Watusi? Uso pa ba yung watusi ngayon? No, hindi na nila alam yung watusi no? Yung panahon ni Eli, paboritong laro ni Eli yan. Pag watusi, sisindihan na ni Eli yan. Aalogin pa ni Eli, no? Watusi. Okay, love your enemies, do good to them. O kaya raw ba nating gawan ng kabutihan yung mga nakagawa sa atin, yung mga kaaway natin? Ako, hindi. Bakit ko gagawa ng kabutihan yan? Asama na ugali yan. Tama raw, oh. No? Tama ba yun? And lend to them, sabi dito do good to them, gawan ninyo ng mabuti, at pautangin ninyo. Kaya ba yun? Sabi dito, and lend to them without expecting anything in return. Papautangin mo, pero sige, sa'yo na yan. Wow! Kaya ba yun? Kaya, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Ito maganda. Ito maganda. Then, your reward will be great. Sabi mo, your reward will be great. Yan, di ba? Merong reward, sabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon. And you will be the sons, will be the children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and evil. Amen? Ang Diyos daw po, mabait sa mga masasama. Tama ba yon? At ang good news, tayo rin dati ay kaparte ng mga masasama na yan. Amen? Kaya ang sarap magpuri sa Panginoon, ang sarap magpasalamat sa Panginoon, dahil siya'y mabuti, sabi diyan, He is kind to the ungrateful and to the evil. Amen? Tayo raw po kasama niyan dati. Amen? But praise be to God, hinango tayo ng Panginoon from darkness to light. No? Inilabas tayo sa mga maduduming buhay natin at nilinis tayo ng ating Panginoong buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sarap, di ba? Romans 12:21, sabi dito, kailangan daw po i-overcome natin yung evil by doing good. Sabi ko sa inyo, gawan ninyo ng mabuti. Si Lola Ising nga, naalala ko, yung kaaway niya, yung sa tapat namin. Yung tapat kasi ng bahay nila, ano po dati yun tayaan ng karera. So, laging maingay, laging nagsisigawan doon. Siyempre, kayog mo, kayog! Yung mga ganun sa karera, yung mga karerista. So, syempre, sa kanila, parang naiinis sila, naiingayan sila. So, parang, in short po, parang naiinis sila. Parang ganon. Bitter sila.
No, pero sabi ng Panginoon kay Lola Sing noon, no, ipagluto mo ng ng spaghetti at dalhan mo. Oh, kaya nyo ba yon? Yung mga taong kinaiinisan ninyo, lulutuan ninyo ng spaghetti? Maraming asin? O maraming asukal? No? Sabi nga, wag daw po tayo mahilig sa asukal. Di po ba? Magiging sweet ka, pero madali kang mamamatay. Okay? Tandaan ninyo yan, ha? Huwag masyado mahilig sa matatamis, Jericho. No, laging nagso-soft drinks kasi itong batang to. Hindi po isang ganyan eh. Hindi yung sakto lang yung tinitira nito, kundi talaga, 1.5. No? Magbago ka na, kapatid, ha? Amen. No, sabi po dito, Exodus 14:14, you only need to be still. Okay? The Lord will fight for you. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Ano bang laban mo sa buhay mo ngayon, kapatid? Kailangan mo lang itiwala sa Panginoon. You only need to be still, to be silent. Okay? At makikita mo yung kamay ng Panginoon habang ikay nagtitiwala sa Kanya, habang ikay nananahimik lang dyan sa isang kanto at niluluhod mo yan, no? Tinutuhod mo yan, makikita mo yung kamay ng Panginoon ay kumikilos at gumagawa, no? Para sa iyong kabutihan. Amen? Hallelujah. Ang ganda, no? Last na pong verse para dyan sa vengeance and victory, no? 1 Peter 3:9, no? Do not repay evil. Yan, Tagalog na lang. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Amen? Kaya tayo raw kung tayo'y nahahabag sa ating mga kaaway, mga kagalit, mga nang-iinsulto sa atin, kahahabagan din daw po tayo ng Panginoon. Sa mga oras at panahon na parang hindi na tayo kaibig-ibig, hindi na tayo dapat kinaawaan. Amen? Pero dahil tayo'y mahabagin, kahahabagan din daw po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya this Christmas season, ang gusto po natin ay magpatawad. Amen? Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, magpatawad tayo, mga kapatid. Amen? For God is the God of vengeance and He is the God of our victory. Amen? Isinulat na sa pangalan, sa kanina nga sabi ni Pastor Pin, bago pa tayo pinanganak, yung istorya natin ay magtatapos sa katagumpayan. Amen? Bakit? Kasi nasa palad ka ng Panginoon. Amen? At kung ikay nasa palad ng Panginoon, sigurado ang tagumpay. Hanggang dulo, meron kang katagumpayan. Amen? Kasama natin si Lord. Alam po natin kasama natin si Lord. Amen? So, matagumpay kang mga anak ng Diyos. Matagumpay po tayong mga anak ng Diyos. Amen? Ang DNA natin ay para sa katagumpayan. Ang istorya natin ay magtatapos sa katagumpayan. Amen? Hindi lang apelido ni Kuya Joseph Victoria ang merong victory, kundi bawat isa dito na naririto po ay merong katagumpayan sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Mabilis lang, last letter. Ano letter? E. Ang galing nyo pala sa spelling, letter E. Christ must be our eternal hope and glory. Amen? Sabi ni Pablo, kung ang pag-asa mo lang ay dito lang sa mundong ito, kawawa ka naman. Tama ba yon? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kawawa, kundi pinagpala.
Amen? Yun ang totoo, mga kapatid, hindi tayo kawawa. Amen? Sapagkat hindi lamang pag natapos na yung buhay natin, dito tapos na. Amen? Alam natin, merong naghihintay sa atin na maganda. Sabi nga, eye has not seen, nor ear heard, nor enter into the minds. No? Di man lang daw humagip sa isip natin. Tama ba yon? Yung mga bagay na paparating at inihanda ng Panginoon para sa atin. Grabe. Amen? Na unimaginable. Sabi nga, dinidescribe yung langit, no? We are walking in the streets of gold. Amen? Dito nga, kahit wala tayong ginto. No, okay lang. Amen? Kasi doon sa langit, lalakaran mo, ginto, nilalakaran lang po. Amen? At pinakamasarap, no? Meron tayong buhay na walang hanggan sa Panginoon. Amen? Kaya ang sarap magtiwala sa Panginoon. Ang sarap umasa sa Panginoon. Amen? Favorite natin, Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi doon, plans to prosper you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give us hope. No, bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Amen? Kaya meron tayong magandang kinabukasan. Sabi ko nga kanina, tayo'y matagumpay na. No, ang DNA natin ay matagumpay. We are victorious. Amen po. Sabi ng Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Kasama mo ang Panginoon, no? Hindi lang siya yung just a baby in a manger. Alam natin yon, di po ba, nung Pasko? No? Kundi yung baby na yon ay lumaki, no? And He died the death we deserve. No? Kinuha niya yung kasalanan natin. Siya yung kumuha ng lahat ng sakit, pahirap. Amen? At siya'y namatay. No? At hindi siya nanatiling patay. Siya'y muling nabuhay. No? And after niya bumalik sa langit, no, He gave us His Holy Spirit. Mga kapatid. Kaya sabi diyan, Christ is in us. Kasama po natin ang ating Panginoon. Nararanasan niyo ba si Lord sa buhay ninyo? Amen? Nararanasan po ba natin ang pag-asa na nasa sa atin? Amen? Totoo na meron tayong buhay na pag-asa sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nanahan sa puso at buhay ng bawat isa. Amen? 1 Peter 1:3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Sino po yung mga born again? Taas kamay. Amen. This is not a religion, mga kapatid. No, gaya ng palagi nating sinasabi. Alam natin na ang born again experience ay merong panibagong buhay. No, nakasama ang ating Panginoong Jesus. Amen? He has caused us to be born again to a living hope. Sabihin mo sa katabi mo, living hope. No, buhay na pag-asa. No, ang pag-asa natin ay buhay sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen? Hindi na nanatiling patay ang Panginoon, hindi na natiling patay ang Panginoon, kundi siya'y buhay. At siya'y buhay magpakailan pa man. Amen? Kaya yung pag-asa mo ay buhay din. Minsan sa tao kang umaasa, no? Diyan patay yan for sure. Sapagkat merong hangganan ng tao na inaasahan po natin. Tama? Minsan naasa ka sa trabaho, no? Kapatid, asahan mo ang Panginoong Hesus. No? Sapagkat siya'y makagagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay po natin. Amen? At sabi ko nga, hindi siya nanatiling patay, siya'y buhay magpakailan pa man. Amen? No? Minsan pag tao, parang patay yan eh. Di ba? Minsan, na-stroke yung inaasahan mo, eh di paano na?
Wala na, na-stroke na rin yung ano mo, yung pag-asa mo. Tama ba yon? Pero ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. Amen? Hindi yan nai-stroke. Sabi nga doon sa isang kanta, no, natutulog ba ang Diyos? Di po ba? O isipin ninyo, natutulog ba ang Diyos? Hindi. Di ba? Kaya lagi tayong merong buhay na pag-asa sa ating Panginoong Yesus. Amen? To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen? So, yun na. Meron tayong tunay na buhay na pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Amen? To summarize everything, no? Bakit nyo ba gusto? Why do you love Christmas? Because Christ must be our, letter L, Lord, the only one. He is our victory and vengeance. And He is our eternal hope and glory. This Christmas season, we should do this love. Amen? Para tunay na maranasan natin ang Pasko, hindi lang tuwing araw talaga ng Pasko, no, kundi araw-araw ng buhay natin, no, parang Pasko sa piling ng ating Panginoong Jesus. Amen? Tandaan natin, sabi dito, remember, Christmas, hindi mo mai-spelling ang Christmas nang walang Christ. Wala ang ating Panginoong Jesus. No? And it's not just a season, no? Christ must always be the center of our lives, of our hearts, of our being. Tama? No? Siya ang ating buhay. Wala nang iba. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin, sa Kanya rin tayo dapat nabubuhay. Amen? No? We must celebrate the holidays, not just holidays, no, kundi holy day. No? Together with our Lord Jesus, no, and always that it must be and always will be that Christ, Jesus Christ, is the reason for this season. Amen? Christmas season. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naunawaan po ba ang pinag-aralan natin this afternoon?